empty. I used to live every day being haunted by my past. I had no reason in the morning to get out of bed. Sino yan? Huwag kang lalapit. Veronica Lansang, ni-request niyo ako. Nandito na ako. Miss Lansang, ikaw ba talaga yan? Salamat naman at dumating ka. Ako to. Andito ako para sa lahat ng mga nangangailangan. Ano hong maipaglilingkod ko sa inyo? Relax lang tayo, ha? Mr. Abad, please, ibaba mo yung baril. Pumunta ka lang dito. Dahil sa baril na to, Dumating ako rito para makinig sa inyo. saan ka nung kailangan ka? Ng apo kong ito, si Benji. Hindi ko alam kung ano yung ibig niyong sabihin. Pero nandito na ako. Hindi ka na kailangan ngayon. Noon ka niya kailangan. Noon, Di mo matandaan? Kilalang kilala ka ng mga tao. Award-winning reporter. Tagapagtanggol ng mga napi. Sinabihan ko sila na alam ko ang ginagawa nila. Binalaan ko sila. Sureho. Hindi ko sinasadya. ayaw natin na may maaksidente. Kahawig niyo siya, oh. Kahawig siya ng tatay niya. Mr. Abad, ang gusto ko lang, makalabas tayong lahat rito nang walang nasasaktan. Gagawin ko lahat para mangyari yun. Tutulungan kita. Pangako ko ho yun sa sarili ko. Benji, huwag ka nang umiyak. Kailangan natin maging matapang. Nag-uusap na kami ng lolo mo. Konti na lang. Malapit na tayo makalaya rito. Maniwala ka sa akin. Mahal ka ng lolo mo. Hindi ka niya sasaktan. Diba, Mang Alberto? Mahal na mahal kita, Benji. Ano po ang kailangan niyo? Mayroon lang akong gustong ibahagin ko ito sa inyo. At pagkatapos? Magkakalaya na tayong lahat. Sige, makikinig ako. Hindi lang sa'yo. Kanino Yung, pa? Kanino pa? Yung cameraman mo. Danny! Dito. Oh, andito na siya. Paano ko malalaman kung nagre-record na yan? Recording na. Sige na ho. Pinapanood na kayo ng mga tao. Alberto Abado. Ang aking pangalan. Hindi kami mayaman. Binigyan naman kami ng Diyos ng isa pang anak, itong si Ruby. Pero may kasamaan talaga ang mundo ata eh. Kasama ng mga tao, kasalan niya si Edward Soriano. Nagkaroon sila ng anak. Itong apo kong si Benji. Lagi siya binibisita ng kanyang ama. Nagawa siyang kalukuhan. Ginagalaw siya. Kinausap ko si Edward. Sabi ko sa kanya, tigilan mo na yan.
Tumawag ako sa'yo. Natatanda mo na ba? Bakit? Ikaw dapat na magsasalba sa kanya. Binigo mo siya. Kaya dapat lang ng buhay mo ang kapalit ng buhay ng aking apo. Dapat mong maranasan kung gaano magmahal ng totoo. Na sobrang pagmamahal ng buhay mo ay papalit mo sa buhay ng mahal mo. Tulad ng pagmamahal ko sa aking apo, ipapalit ko para sa kanya. Mahal na mahal kita, Benji. Mahal kita, Benji. Mahal na mahal kita, Benji. I heard nanalo ka ng award dahil sa coverage ko. Good to see you, Veronica. Kumusta ka na? Okay naman. So glad that you called. I'm really happy to hear from you. Pasensya ka na sa mga tao rito. Hindi ko aaksayan yung panahon mo. Alam mo kung bakit nandito ako. Still the same, Veronica. Direct to the point. Kailangan kong bumalik. I'm really sorry, puno na kami dito. Hindi yan ang dahilan mo, Edwin. Alam ko yon. Hindi ito ang tamang oras. Kailangan ko to. Ito lang ang alam kong gawin. Dito ako magaling. Dediretsoy na kita. Hindi mo to kailangan. Kahit ano pang gawin mo, Veronica, babalik at babalik ang lahat sa nangyari nung gabing yun. Veronica, kaibigan kita. Kaya ako sinasabi sa ito. Edwin, mahilig ang tao sa redemption. Totoo. Pero hindi sila interesado sa'yo.
Not now. Hindi sila interesado. Interesado sila sa nakalipas. Ito lang ang alam kong gawin. Kung saan ako magaling. I know. Pero mas importante ay gumaling ka. You should take a break. Umasal ka. Pahinga ka muna. Iwan mo muna ang lahat ng ito. Hindi ganon kadali, Edwin. Thanks. Veronica. Meron akong isa. Walang gustong umangkin. Ang tabloid kasi. Hindi ako makakauwi. May trabaho ako. Hindi niyo ba maintindihan? Uwi ako pag ready na ako. Walang mangyayaring masama sa kanya. Tama na. Oh, ma'am, I forgot to introduce myself pala. Name's Jake, your sound man. Ready na kayo? Veronica lang. Hi! Hi. Ako po si Anna, makeup artist and production assistant. Ako po yung kasama niyo sa trip. It's such a pleasure na makatrabaho kayo. Hi. Veronica. Parang nag-uumpisa tayo uli. No budget. Huwag mong sabihin, Yep, magkasama na naman tayo. I thought you could use a friendly face. nasan yung face na yon? Wow, a sense of humor. The new Veronica Lansang. Subject, nasa na? Dadaanan pa natin. Okay. Silvia, walang kailangan. Honey, hindi mo na kailangan bumalik. At hindi dapat. Ilang taon mong pinaghirapang makaalis. Hindi ka na doon. Pero kailangan natin ng pera. Gani, maghanap tayo ng ibang pagkakitaan. Ito lang ang paraan. Maghahanap ako ng trabaho. Dalawa. Dalawa, Gani. Silvia, babalik ako agad. Pangako yan. Ha? Sandali lang to. Sige na. Sige na, alis na ako. Gani. Sa Baguio ang assignment. Nandun sa taas ng Dominican Hill. The Diplomat Hotel. Matagal na itong abandon. Walang gustong bumili dahil sa reputasyon nito. So, gigibay na lang at kasama na sa pagsira nito yung mga storya.
want you guys to go there and document and report the last night of the hotel, including its history at kung totoo ba ang mga kwento. Baka maaksidente tayo, ha? Bakit mo tinanggap to? Hindi inalok sa akin ito. Nag-volunteer ako. Nag-volunteer ako. Dahil sa nangyari? Hindi mo dapat ginawa to. Gusto ko lang makatulong. Sa akin o sa'yo? Shot list. Iwan ko dyan. Okay. Wala namang multo doon. In and out tayo, tapos agad balik ang career. Totoo ba ang storya mo, Danny? Akin ang pinakatotoo. Yun, saan ba yan? Saan ang galing yun? Lumitaw na lang eh. Hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Topak yata. Ale! Ale, nasa gitna kayo ng kalye. Manang, saan ba kayo nang galing? Manang? Manang? Tawid na po tayo. Tawid na po tayo, Manang, ha? Dito, sige. Tulungan ko kayo. Ano yun? Ewan ko. Saan tayo? Okay ka lang? I'm good. Kayo yung mga taga-TV? Yes, sir. Kami nga po. Sige, gawin yung kailangan niyo gawin at umalis na kayo kagad. Mawalang galang nga po. Isang tanong lang, bakit po ba kayong mga taga rito ayaw niyo yung mga bisita? Nambubulahaw lang kayo. Pwede ba magtanong? Naniniwala ba kayo sa mga sabi-sabi nila yung mga kwento? Nandito sila. Basta huwag niyo lang silang tawagin. Thank you po, ha? Pasok! Hali kayo.
tayo rito eh. Tingin mo. Isipin mo na lang, tayo uling check-in. Veronica. Wow. Ang galing itong lugar na to. Di ba? Di ba, Veronica? 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 Okay ka lang? Oo, You ready? ready. Danny. Salamat ah. You're welcome. Higit sa cameraman mo, magkaibigan tayo. Salamat. Veronica? Veronica?
Veronica! Veronica? Oh, Let's go. okay. Mahigit kumulang 6 na oras ang biyahe mula Metro Manila hanggang Baguio City. Noong mga naunang panahon, mabagal ang takbo ng buhay rito. Sa pagdating ng makabagong panahon, naging sikat na pasyalan ito. Maganda ang tanawin at masarap ang simoy ng hangin. At dito sa isang lugar, matatagpuan natin ang nakatatanging kwento. Noong taong 1910, nadiskubre ng mga paring Dominikano ang bundok na ito na may magandang tanawin. Kaya nila binili kaagad ang 7 ektarya at pinangalanan nila itong Dominican Hill. At ito mismo ang aking kinatatayuan. Kaya naman noong taong 1911, nagdesisyon ang mga pari na magtayo ng retreat house. Nais nilang gamitin ito para makapagpahinga ang mga alagad ng Diyos. At noong Mayo 13, 1915, ay natapos nilang itayo ang bahay bakasyunan. Ngayon, kilala ito bilang The Diplomat Hotel. Kumusta naman? Parang hindi ka nawala. Check tayo? Okay. Sure ka? Danny, It's good, Veronica. Trust me. It's really good. Oh, see for yourself. Ganito lang paraan. Bakit? Wala. Ngayon ko lang nakita yung sarili ko sa TV ulit eh. Patayin mo. Sige na.
Naganap ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa panahon ng kaguluhang ito, nagsimula ang mga kakaibang kwento tungkol sa Diplomat Hotel. Mga kagimbal-gimbal at di kapani-paniwalang mga kwento. Dumating ang labanan dito at inakyat ito ng mga Hapon. At dito, sa loob ng bahay ng mga alagad ng Diyos, isang kasindak-sindak na pangyayari ang ginawa ng mga sundalong Hapon. Pinugutan nila ng ulo ang mga padre at madre. Dumanak ang dugo at kumalat ang kadiliman sa lahat ng sulok ng Diplomat Hotel. Okay ka lang? Ikaw, okay ka lang? Yeah, okay lang. O, kain ka na. Wala akong gana eh. Alam mo, ang ganda ng family mo. Hindi lang dahil sa kanila. Sandali lang naman to eh. Isang gabi lang. Bukas, makakasama mo na sila ulit. Isang gabi lang. Sa buong tayo mamaya, sa may cruise. Sige, sa bubong. Danny, anong tingin mo kay Danny? Kung totoo siya? Wala akong tiwala sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Kilala akong mga taong ganyan. Anong mga taong ganyan? Yung mga nakakaamoy ng pera. Malay mo, gusto lang talaga niyang ikwento. Malay mo, gusto lang niya talagang ilabas kung ano ang nasa sa loob niya. Wala akong mahanap ni isang litrato ng Diplomat Hotel nung pag-aari ito ng tatay niya. Nung hinarap siya ni Tony, ni isang litrato, ni isang ebidensya, wala siyang mapakita. Ikaw, may nakita ka? Wala rin eh. Saan ba nakuha ni Tony? Malay ko. Kilala mo naman si Tony? Ikaw, kumusta ka naman? Okay lang. Wala lang reklamo. Danny, sorry nga pala kanina. Sorry sa... Yung sa van kanina. Alam mo na. That's okay. Tama ka naman. Hindi ko nga alam kung anong pinagdaanan mo nitong nakalipas na panahon at gusto ko lang sabihin sa'yo na mali yung ginawa ko noon, pero hindi ko na maiibas. Kung kaya ko lang. Malay mo, katapos nito, Pagkatapos, pwede na nating pag-usapan. okay.
Heidi. Kumusta na siya? Buti naman. Dahil sa nangyari. Ano yan? Kumusta naman siya? Alam mo, nagulat nga ako nung nalaman ko siya yung camera natin. Bakit? Wala. Alin? Sa ID. Ano? Ano nangyari kay Heidi? Nalate si Danny, sunduin siya. Tapos, nagutom yung bata. Oh. Tumawid ng kalsada. Anong yun? Pagkakita ni Danny, pinagkakaguluhan na yung bata sa kalsada. Ano nangyari? Kwento mo sa akin yung tungkol sa tatay mo. Si Herman Tao. Si Herman Tao na ng bata kinahiya na sarili niyang pamilya. Wala raw silbi at walang mararating sa buhay. Pero mali silang lahat. May nalalaman siya na hindi tinuturo sa eskwelahan. Magaling siyang magbasa ng tao. Kaya niyang alamin ang kinatatakutan mo. At kapag nalaman niya yan, ang kanyang paniniwala ay magiging paniniwala mo na rin. Dahil sa kanyang galing, ang isang ordinaryong tao ay naging isang Diyos na sinamba ng lahat. At nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo. At pinagsamantala niya ang mga mahihina at may sakit. May mga namatay. Kaya maniwala man kayo o hindi, may buhay ang hotel na ito. Dahil marami siyang kinuhang kaluluwa. Kamusta ang pakiramdam mo? Nakatulog ka ba ng mabuti? Bakit? Gusto mo bang ikwento sa akin? Interesado ako. Maayos ba? Danny.
Veronica. Shoot na tayo. Okay. Ready ka na? Okay ka lang? Sa cross. Sige. Sa cross. Good idea. Ready ka na ba? Yeah. Okay. Mukhang ready na naman pala ang lahat eh. Let's go. Narinig ko yung nangyari kay Heidi. Ba't hindi mo sinabi? Wala ka naman kinalaman sa kanya. Mali ka. Akala niya magkakatuluyan tayo. Kung may kailangan ka, Wala akong kailangan. Sa taong 1965 ay tuluyan na itong naging hotel. Dito natin unang narinig ang pangalang The Diplomat Hotel. At kahit nagbago ang pangalan at pamamalakad nito, sinapawan pa rin ito ng masamang pangyayari. Nasunog ang kanyang club. 25 tao ang namatay. At dahil doon, lalong tumindi ang reputasyon nito. Pagdating ng taong 1971, isang sikat na kultista naman ang naging bagong may-ari ng hotel, si Herman Tao. At dito niya ginampanan ang kanyang misyon. Ang umano'y nagpapagaling ng karamdaman ng mga nananampalataya. At dahil doon, dinayo ang Diplomat Hotel ng mga tao. Lahat sila nagsidatingan, pero hindi lahat sila napagaling. Hindi lahat sila nakalabas dito ng buhay. At nang tuluyan itong magsara, basta-basta na lang itinaboy ang mga pasyente. At dahil wala silang matuluyan, palaboy-laboy na lamang ang mga pasyente sa lansangan. Katabi ko si Gani Turno, ang nag-iisang anak ni Herman Tao. Halos dito na tumira at lumaki si Gani. Siya lamang ang makapagkwento sa atin kung ano talaga ang mga lihim ng Diplomat Hotel. Gani, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero kailangan masabi. Sige, ibahagi mo sa amin ang kwento. Mga 12 anyos lang ako noon. Magmula noon, araw-araw hinihiling ko na sana hindi na ako bumangon ng gabing yon. Cut. Teka. Ano? Puno na yung card. Palitan ko lang. Trabaho mo yan. Bakit mo nakalimutan? Puno to ng card kanina eh. Kanina? Huwag mo na akong tatanungin. Di kita sasamahan. Veronica, samahan ko na nga para mabilis. May dalawang bagay na ilang tao lang ang nakakaalam. Ngayon ko lang ito sasabihin. Una, inampun niya lang ako. Hindi niya ako tunay na anak.
Napunta lang ako sa kanya nang namatay ang nanay ko. At ang pangalawa, doon. Yung mga namatay. Doon sila inilibing. Kamusta ang pakiramdam mo? Nakatulog ka ba ng mabuti? Bakit? Gusto mo bang ikwento sa akin? Interesado ako. Bakit? Hindi tayo dapat nandito. Tama na, Hindi Dad. tayo dapat nagpunta rito. Natakot mo ako. May nakita ka ba? Ha? Daddy! Why? Iniwan tayo. Alis na tayo. Ano ba? Alis na tayo. Totoo yung sinasabi nila. Totoo yung mga kwento. Totoo yung mga storya. Tingnan mo. Ayan o. Tingnan mo. Totoo yung mga sinasabi nila. Tingnan mo. Ang arte mo eh. May madre. Tingnan mo. Wala yan. Bumababa yung ilaw dyan, kaya ganon. Hindi. Tingnan mo mabuti. Danny! 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 Jake! Kasi tayo iniwan ng mga yun eh. Alam mo ba to? Ikaw matandaan eh. Dito ata. Ha? Dito. Dito. Ikaw muna. Teka lang. Veronica! Daddy! Jake! Huwag sana sila maglolo. Patahin ko sila kung saan sila. Jake! Saan tayo? Tatandaan mo ba? Dito ata. Ha? Ana, nakita mo ba? Ana! 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 Huwag ka magbibiro, ah! Ana! Danny! Danny!
Veronica? Veronica! Veronica? No! 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 Please turn on, please. Uy! Easy. Jake, ako lang. Ano nangyari sa'yo? Anong nangyari sa akin? Sa tingin mo, itong hotel. Dani, kailangan na natin umalis rito. Wala kami nangyari dito. Relax. Jake, relax ka lang. May humabol sa akin, Dani. Hinawakan ako. Tinawag ako. Naiintindihan mo ba yun? Jake, tayo lang ang nandito. Dani, hindi. Hindi lang tayo. Ano? Kailangan na natin talaga umalis dito, Dani. Ano? Multo? Walang multo dito. Ako yun. Narinig mo ako. Hinahanap kita. Ako pa. Kunin mo na yung bala mo. Tapusin na natin itong project na to para makauwi na tayo. Jake. Ano nangyari sa'yo? Ano? Nahiwa ako sa taas. Sir. Ha? Nang alin? Jake, tama na ha. Praning ka na, pare. Teka, ba't ka nga ba narito? Ba't ka sumama sa amin? Para makalimutan mo si ID, no? Wala ka karapatang banggitin ang pangalan ng anak ko ha. Wala ka rin karapatan pigilan ako kung gusto ko umalis dito. Binabalaan kita, Jake. Ha? O anong gagawin mo? Huh? Basta tayo dito, Dani. Iwanan na natin sila. Ano iwanan sila? Hoy! Si Gani. Si Ana, nakita niyo ba? Di ba kasama mo? Nawala sila eh. Sabi na eh. Ano nangyayari dito eh. Tinawag kasi natin sila eh. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Yung multo. Yung sabi ng gwardiya kanina sa labas na huwag nating tawagin. Hindi tayo nakinig eh. Lahat ito dahil sa'yo eh. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Gani, please. Umpisa tayo dito. Wala namang interesado sa kwentong to eh. Wala namang manonood dito eh. Panonoorin nila to. Wala namang manonood sa'yo! Walang aalis dito. Kailangan tapusin natin to. Ito gusto mo, di ba? Para maging exciting tong kwento mo. Akala mo ba gusto ko yon? Na merong masaktahan para lang sumikat ako? Ganon? Jake, tama na ha. Kakaipahin mo pa to? Ikakalabas na lang niya ng ano ah! Tumahimik ka na sabi eh. Kakampihan mo pa siya? Kakampihan mo pa siya, kakalabas lang niya?
Danny, pakihintindi lang, Danny. Narinig ko sabi nito kay Ana. Gusto niya may mawala sa atin para pag-usapan tong proyektong to. Tama na. Tama na. Kailangan nating hanapin sila. Si Ana, si Gani. Walang aalis dito. Nandito tayo, tapusin natin yung proyekto. Yan ang usapan, gagawin natin yun. Jake. Ito. Dalhin mo Akin na yan. Sinabi ko walang aalis, hindi ba? Narinig niyo ako? Veronica, papatawag lang. Oo. Natuluyan na. Okay. Dito ka lang. Hanapin ko sila sa labas, Veronica. Ha? Dani! Nagising ako. Dani! Pagising ko, hindi ko na matandaan ang itsura niya. May litrato ka? Meron. Pero, hindi ko kilala kung sino yung nasa litrato. Ana! Ana! Veronica, ingat ka kay Danny, ha? Nakita mo yung dugo sa kamay niya? Sabihin mo sa akin. Gusto mo siya makita muli? Siyang buhay ko. Sino yan? Lola! I'm sorry!
Tumingin ka sa akin. Tignan mo ako. Salamat. Ako ay iyong tatay at nanay. Opo. Kung ganon, may tiwala ka sa akin. Opo. Meron kang gustong sabihin. Wala. Sabihin mo. Nung pinanganak siya, isa lang ang pangako ko sa kanya. Dahil yun lang ang kaya kong tuparin. Anong pangako mo? Pangako ko na lagi kaming magsasama. Na hindi ko siya iiwan. Pero, lumingon lang ako. Pagbalik ko, wala na ang mukha niya. Para siyang walang nawala sa buhay ko. Alam mong may solusyon sa problema mo. Lito na ako. Hindi mo kasalanan ang nangyayari sa'yo. Andito ako. Kahit ako lang. Andito ako. Kailangan ko itong tapusin. May dalawang nawawala sa amin. Si Gani. Dahil hindi niya makayanan ang lahat ng mga alaalang ibinalik sa kanya ng kandang. May dalawang nawawala sa amin. Makinig kang mabuti sa akin at makikita mo muli ang anak mo. At titigil ang iyong mga masasamang panaginip. Kasalanan ko kung bakit ako mag-isa. Tulungan niyo ako maging malinis muli. Nasaan si Ana? Ano ba talagang nangyari? Totoo ba talaga ang mga kasamaan ng mga sinasabi nila rito? O kaya naging totoo dahil sa mga sinasabi ng mga tao? Tandaan mo, hindi ikaw ang dahilan. Ano ang dahilan? Hindi ano, kundi sino. Sabihin mo sa akin. Meron kang kasamaan sa loob mo na kailangan nating alisin. Kasamaan? May sakit ka na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Anong sakit? May demonyo sa loob mo. Gusto mo bang tulungan kita? Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Handa ka na bang makinig sa akin? Handa na. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Opo. Sa lahat ng mga nagkakalat ng mga kwento tungkol sa Diplomat Hotel, alin kaya sa kanila ang mismong nakasaksi rito? Mga sabi-sabing tinanggap ng tao bilang totoo? Ito kaya ang dahilan ng kasamaan? Ano kaya ang totoo? Ano kaya ang totoong kasamaan? Ano
Ano kaya ang totoong kasamaan? Sino nandyan? Sino nang... Niloloko mo ba ako? Magpakita ka! Daddy? Daddy? Hi, Dad! Magkasama na ulit tayo. Hindi na kita iiwan. Hindi. Daddy? Hindi. Si Heidi to. Why are you moving away? Heidi. Heidi. Hi. You're so beautiful. Ganda-ganda mo talaga. Kamukha mo. Ang mami mo. Iniwanan tayo ng nanay mo noon. Lala mo. Sabi niya, kasalanan ko eh. Pero, kasalanan ba maghanap buhay? Tungkulin ng asawa at ama? Magsumika para sa pamilya, hindi ba? Tiks-tiks ng ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, huwag kang aalis ng eskwela habang wala pa ako. Tumawid ka pa ng kalsada. Pulagta ka na nun. Puro dugo. Gusto. Patawarin. Kasalanan. Patawarin. Daddy, yakapin mo ko. Ano ka sana ako, demonyo? Dani! Jake? Balis na tayo. Jake? Heidi? 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 Ito ang instrumento sa pagaling mo.
Inay? 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 Inay, si Gani. Ako si Gani. Di mo ako nakikilala. Bakit? Bakit ganyan ang itsura mo, Nay? Nagbalik na ako. Nandito na ako, Nay. Nagbalik na ako. Hindi mo ako nakadala. Inay. Inay. Pahinga na tayo, Inay. Magpahinga ka na. Pahinga ka na, ha? Anak, ikaw ba talaga yan? Ako to. Heidi, don't play. Don't play. Don't play. Ano ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Nasaan si Heidi? Sagutin mo ko. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Nasaan si Heidi?
Sumagot ka! Ano ginawa mo sa anak ko? Ano ginawa mo? Anong ginawa mo sa anak ko? Mamatay ka! Mamatay ka! Akala ko pa naman, ipagtanggol ka ng naabi. Bakit mo ginawa to, ha? Bakit? Bakit? Hindi ako! Sino? Hindi ako! Sino? Yung inay. Sinong inay? Sinong inay? Yung matanda! Ano yun? Ano? Nanay ko! Wala ang nanay mo rito. Ate! Wala! Danny! Danny! Gising! Halika! Kaya mo to! Tayo! Tayo! Ma! Konting dali! Ay! Kaya mo to! Danny! Tulungan mo! Kaya natin to! Kaya natin to, Danny! Kaya natin to!
Ayun o, lapit. Kaya natin to. Kaya natin to. Konti na lang. Dani!